Grabe yung speed test, umaabot ng 216 Mbps yung download. Tapos yung upload naman is nasa 12 Mbps. Eto na guys, ngayon yung in-order kong Starlink internet. So mabilis daw yung internet nito. Pero actually nagamit ko na talaga siya at binalik ko lang ulit siya dito sa kahon. Dati kasi ang ginagamit kong internet, kung napanood nyo naman dati, ay yung GOMO SIM card na nakalagay dito sa wifi na to. Okay naman yung internet speed niya, mabilis, since regular data nga yung ginagamit ko dito. Ang problema lang, kapag nagla-live streaming ako, nagbabuffer, naglo-loading, hindi naman pwede sa live streaming yung panay ang loading. So, para ito dun sa mga mabagal ang connection, sa unstable, tapos yung mga hindi unlimited na internet, yung mga pag nagpa-load ka ng load sa cellphone mo or sa wifi nyo, unlimited daw. Pero kapag nakailang gig ka na naubos, bumabagal na. Pero itong Starlink, hindi kasi no data capping siya. So, alaman nitong box, ito, yung kanyang, dito, mga poster kung paano siya ikabit. And madali naman nga siya kung masusundan natin. And next, ito na yung ating Starlink dish. Ito yung parang satellite, yung parang antenna. Ito yung binibilad natin sa bubong. Hindi naman talaga siya binibilad. Pinapangsagap lang siya ng signal. And next, meron pa tayong cable. Ito is para sa dish papunta sa router. At nasa 15 meters din yung kanyang haba. Tapos, ito na yung kinaiinisan ko dito. Yung kanilang power adapter na malakas sa power. Ayan, ganun siya kalaki. And next, ito na yung router. And bukod sa router, meron din kasamang manual. At bukod doon ay wala na. Kahon na lamang. Sa review nga pala natin ngayon, sasabihin ko dito yung mga nagustuhan ko at hindi ko nagustuhan dito sa wifi or internet na to, itong Starlink. So number 1 na nga, yung kanyang wifi dish. Grabe, ang laki pala niya, palibasa nga itong residential yung nakuha ko, pang bahay talaga. Hindi siya pwedeng pangdalhin sa panghadahan. Kasi ang laki niya. So this is what it looks like. Ayan, meron siyang stand dito sa likuran para maitindig sa bubong. At sukatin natin kung gaano nga bala siya kalaki or gaano kahaba. Eto, meron siyang nasa 60 cm yung haba. Ayan, 60 cm ang haba. At yung lapad naman is nasa 38 cm. 60 by 38 cm. Ang laki niya. Medyo hindi siya magandang pang-travel. Ang bala ko sana ilalagay ko siya sa bag. Tapos nadalhin ko sa mga camping para doon ko magamit. Pero hindi pala, ang hirap niyan dalhin. Medyo malaki. And then, eto naman yung kanyang router. Medyo malaki din siya comparing doon sa mga wifi router na ginagamit ko dito sa bahay. Halos doble yung kanyang size. And dito sa likuran, ayan, ito yung kanyang LAN port. Para ito doon sa kanyang wifi dish. Sa pang satellite yata yon or antenna. Tapos ito naman yung para sa power port. Ayan, saksakan sa para sa kanyang AC adapter. At ito naman sa gitna, meron pa siya ditong dalawang LAN port para makapag-extend pa tayo ng another connection or another wifi router pa. And kung mapapansin natin, malaki din yung kanyang power supply. Kung sa mga wifi router na katulad ito, ganito lang kaliit yung charger. Pero dito sa Starlink, ganito kalaki. And yung kanyang power dito guys, malakas din. Eto, ayan o, 57 volts at nasa 195 watts yung kanyang output power. Ayun nga lang, ang napansin ko talaga dito, malakas siya sa kuryente. So, hindi siya basta-basta. Para ka nagsaksak ng TV or ng refrigerator, mas malakas pa. And now, punta na tayo sa installation. Actually, madali na naman siyang install since mayroon naman nga tayong pagbabasehan dito kung paano siya ikabit. And kahit naman wala yan, magagawa pa rin natin siyang install since madali na naman siya. Wala namang ibang mga sasaksakan dito. So, ito yung cable natin para sa dito sa dish, sa Starlink dish. So, dito sa ilalim, ito yung ating plaga nitong ating cable. Suot lang natin ang suot yan. Wala lang ibang pagsasaksakan. Tapos, yung dulo, syempre, nitong cable galing sa dish, ipa-plug natin dito sa kanyang wifi router. Ayan. And after nyan, dito na tayo sa ating power source. Ito, saksak sa kuryente. Ito naman kanyang dulo ay dito sa ating power output. Ito. And after nyan, wala na. Ipa-plug na natin sa kuryente at ilalagay na natin siya sa bubong. So, dito ko na ilalagay ngayon dito sa bubong itong Starlight dish na to para mas malakas yung internet. Kasi nga naman, pag nasa baba or nasa loob ng bahay, hindi siya makakasagap ng satellite. So, mas better dito sa bubong at sa bubong naman talaga siya nilalagay. So, ito na yung Starlink at base dito sa kanyang Starlink app, nag-download na ako. Lumabas dito na hindi daw naka-align yung ating Wi-Fi dish sa taas. So, kailangan natin siyang iayos. Makikita natin dito kung ayos na ba, kung straight na ba siya dito sa guhit na to, dito sa loob ng rectangle. So, babalik naman ako sa taas para iayos.
So ito, base dito, hindi nga siya nakaayos, tagilid lang. So titingnan ko na lang siya dito. Tapos ito namang ating dish ay isasakto ko lang sa ikot. Ayan. So base naman dito sa ating app, siya naman dito ay medyo malapit na maayos. Ikot-ikot ko na lang. Ayan. So ganito, yan, okay na. Yan, naka-align na siya, sabi dito sa app. Ayan. So eto na, moment of truth. Try na natin mag-speed test kung gaano kabilis yung internet. Ayan. So ayan, sobrang bilis niya nga naman nasa 78, 60, 74. Ayan. And partida pa yan kasi hindi siya gaano naka-align ng ayos. Ang hirap kasing i-align sa bubong, masyadong mainit. Ayan, mabilis din naman siya, nasa 6, medyo bumagal. Ayan yung kanyang internet. 89.7 yung download. Tapos yung upload naman is 3.34 at 50 ms naman yung latency, medyo mataas. So ulitin ko, another one. Check natin ulit kung ano yung kanyang speed test dito. Ayan, ayun, mataas na. 100, tumabot ng 200 Mbps. So mabilis siya. So, siguro kanina hindi lang naging okay. 178 Mbps yung download. Tapos yung upload naman is nasa 8.42 Mbps at yung latency is 56 ms. Ayan, ang bilis ng internet, no? Tapos base dito sa Starlink app, hindi pa daw naka-align ng ayos yung dish sa taas. Ang hirap namang i-align kasi mainit doon. Tapos bumabago-bago talaga yung alignment palagi. Mahirap siyang i-align. Ayan. Pero as long as may internet naman ako dito and okay naman yung internet speed nito, so wala na akong problema dito kahit na ganun lang, kahit na nasa 100 plus. Hindi ko naman kailangan ng sobrang bilis. Ang kailangan ko talaga is yung stable na internet. Katulad yan. Ayun. 190 something. So sa social media, maganda naman siyang gamitin, talagang dire-diretso yung loading niya Ayan, palibasa nga malakas yung internet, mabilis. So walang problema kahit mag-scroll lang mag-scroll. And sa YouTube naman, try natin mag-play ng video sa YouTube ng naka 4K dire-diretso. Ayan. So eto. Ayan, dire-diretso siya, tsaka ang bilis niya mag-loading dito. So kahit ilagay pa natin, try natin sa gitna. Ayan, 'di ba? Saglit lang. Hindi siya nag-loading na matagal. As in, para ka nag-play sa cellphone mo lang na downloaded yung video. Mabilis siya mag-loading. Ayan, Ayan. Ayun, dire-diretso na siya. Pag hindi pa naman siya bumilis ng internet, pagka mahal-mahal ng bayad. And yung problema ko nga pala ito na experience dito sa Wi-Fi na to, sa Starlink guys, ay malakas siya sa power. Tingnan nyo, ang lakas ng power na kinukonsume niya. Umaabot siya ng 87 watts, 109 watts, 112 watts. Ayun nag-i-speed test pala ako. Speed test pala yung ginagawa ko, pero ang lakas niya na mag-consume ng power. Ayan So sa power consumption nitong Starlink Wi-Fi na to, para ka nang nag-plug ng isang TV or ng electric fan or ng isang ref magdamag. Ganun siya kalakas consume. And base naman dito sa kanyang dito sa kanyang power supply, umaabot siya dito ng 195 watts. Yun ay kung gagamitin natin siya siguro ng talagang malala. Gagamitin natin ng mga access point pa, ilalagyan pa natin ng router, tapos lahat tayo magko-connect dito sa Wi-Fi, magda-download, mag-upload. Yung gamit na gamit talaga yung buong Wi-Fi ay possible umabot nga siya ng ganun kalakas na power. And ayun ang problema ko, malakas talaga siya sa power, as in. And now, try natin yung kanyang performance sa gaming. Try natin maglaro ng Mobile Legends kung hindi ba siya malag. So eto yung ating gameplay. Ayan, siya nagdumidilaw din siya. 25 ms, 27. Ayan, maganda yung ping natin ngayon, pero let's see kung magiging okay mamaya. Rank game nga pala to ngayon, dito tayo sa Mobile Legends. So let's see kung hindi siya maglalag maya-maya. So far dito yung gameplay ko, okay naman. Hindi naman siya naglalag. Smooth naman kahit maraming kalaban. And naka-stay pa rin siya ngayon sa laro. Okay naman, hindi naman siya naglalag. Okay naman, ayan, good naman yung ping natin. Nasa 29 ms, 35 ms. And now, test naman natin yung kanyang internet kung gangana ba siya sa ibang lugar o sa malayo. For example, doon sa bundok, try natin doon. Magdadala ako ng power station. So eto ngayon, pupunta ako sa bundok at daladala ko nga itong Starlink Wi-Fi na to. And grabe, tingnan niyo naman. Travel friendly ba yan? Palibasa kasi residential na order ko, nagkamali ako. And ayan, kung dadalhin dito sa galaan, mahirap sa bag pa lang, sobra na. Yun pa lang yung dala nyo, hirap na kayo. So ito ngayon, nandito na ako ngayon sa bundok, dito sa open field. Dito natin siya itatry. So ito set up na natin. Ito yung ating Starlink dish. Tapos cable, ikakabit ko muna tong cable. Medyo matrabaho din siya kasi pinagtatagtag ko siya kanina sa bahay. Ayan. And next naman ay dito naman sa Wi-Fi router, ikakabit ko naman itong Starlink dish gamit yung kanyang kasamang cable. And next naman, ito naman yung ating power supply. Kakabit ko naman siya dito sa
Wi-Fi router, tapos isasaksak natin sa kuryente. Yun nga lang ang problema ko, hindi ako nakapagdala ng socket. Hindi siya masasaksakan dito. Ano ba yan? Nagkamali ako. Layo-layo pa naman ng bahay. So ito na ulit. Nandito na ulit ako sa bundok. At grabe. Bumalik ako dahil dito. Ito lang. Pag nakalimutan mo kapag wala ka nito, hindi mo siya magagamit. Grabe naman. So eto, finally maisaksak ko na rin siya at napapagana dito sa bundok. At mag-speed test na tayo kung gaano kabilis yung internet. Nakikita nyo ba? Hindi siya makita. Pero in my case ay mabilis naman. Umabot siya ng 100 Mbps mahigit. So kita nyo ba? Tingnan natin yung maigi dyan. I-screenshot ko na lang kung tapos na siya. Nag-i-start pa rin siya. Nag-i-speed test pa din. Eto, nasa 135.2 Mbps yung download at 19.17 Mbps naman yung upload. Tapos nasa 25 ms naman yung latency. At minsan, nire-try ko ulit mag-speed test. Mababagal minsan yung internet ko. Tulad dito ngayon, nasa 53 Mbps na lang yung download. Siguro depende rin siya sa clouds yan. Kasi naka-satellite siya, diba? And ngayon is medyo cloudy. Tapos kaninang umaga, umuulan. Tapos ngayon, umaambon ng konti. Pero cloudy naman. At yun, bumabagal yung internet. So siguro talagang affected kasi nga siya is naka-satellite, no? So ngayon naman guys, ngayon ay umuulan. Ayan, sa labas. Ayun, kita nyo yung patak ng ulan. Ayan. Umuulan ngayon, tapos gabi na rin. Try natin mag-speed test kung gaano kabilis yung internet ngayong gabi or hapon. Ayan. Mabilis naman yung internet at ayan, nakakukuha tayo dito ng nasa 27, 29, 30. Ayan, 40. Nangalhati siya. Tapos yung kanyang upload naman is nasa 13, ayan, 12.9, 12, 11, ayun. Expected naman natin talagang mahina yung internet kapag gabi tapos umuulan, parang congested yata, tapos nababawasan yung visibility sa satellite, mga ganon. Ayan kita nyo ba? Ayan, nasa 41.6 yung download, yung upload naman is nasa 10.2. Pero ulitin natin, try ulit natin mag-test. Ayan, inulit ko. At eto 30, ayan, halos ganun pa rin. Ganun pa rin yung internet speed test natin. Isa pa nga, ayan. Ito pa, ayan, nilulot ko lang. Ganun talaga. Medyo mabagal din kapag umuulan. Hindi siya nag-stable sa 100 bits, 100 pataas the bits per minute. Ay now, magkano nga ba yung nagastos ko dito sa internet na to, sa Starlink? And ngayon, ilagay natin sa detailed or i-breakdown natin. So, number 1, dito sa standard kit, ito mismong package na to, yun is 25,000 pesos. In-order ko sila sa online. And then, meron pa silang congestion charge na 5,000 pesos. Tapos, yung shipping PLBs, yung ginamit nila, yun is 1,178 pesos. Tapos, meron pang tax na 3,741 pesos. Ang total loan is 34,920 pesos bago ko nakuha itong Starlink Wi-Fi kit na to. Tapos meron pa akong binayadan na monthly subscription na 2,700 pesos na pang residential, pang dito mismo sa bahay. So bale 34,920 yung mismong kit, tapos 2,700 pesos kada buwan. Ganun yung babayadan ko, 2,700 pesos. And now, yung pros naman dito or yung maganda dito sa Wi-Fi na to para sa akin, sa experience ko, number 1, syempre, mabilis talaga yung internet. Talagang hindi siya naglalag, stable talaga. At the same time, ay unlimited talaga at no data capping. Kahit magdamag ka mag-internet, mag-download, hindi siya nagbabago yung kanyang internet speed. Sa ibang, kasi sa ibang SIM card, diba, pag naglo-load tayo sa cellphone natin, kahit pa sabihing unlimited, kapag nakapag-download ka ng mga 1 gig, bumabagal na. Pero dito, ganun pa rin. And yung cons naman dito, yung hindi ko nagustuhan dito, syempre, number 1, ang mahal niya, grabe, 34,000. Talagang, siya, gagamitin mo lang kung talagang sobrang kailangan mo, kung hindi naman, wag na lang. And syempre, number 2 is, mataas yung power consumption. Malakas siya sa power para ka nag-plug ng TV or ng electric fan or ng isang refrigerator magdamag. Ganun yung power consumption niya. And last, syempre, medyo bulky. Ang hirap niyang dalhin kapag nagta-travel, no? Although meron namang ibang variant, iba kasi yung na-order ko. O kung o-order kayo, piliin niyo yung mas maliit kasi ito, hindi ko siya recommend lalo na kapag magta-travel kayo. Pang residential lang talaga ito. So ilang muna yung review ko for today's video about it sa Wi-Fi na to. Mag-update na lang ako sa sunod. Pero kung gusto nyo talaga umorder guys, ay i-check nyo rin muna ibang variant nito. Manood din ko na ibang review kasi ito talaga is pang bahay lang talaga. Ang hirap niya gamitin pang travel. Pero yung internet niya naman is okay na okay.